Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Natsu Place at shoutout kay User WC9. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2771 hanggang 2775. Sa elevator, tinanong ni Han Sanchen si Wu Xin, "Ikaw, ang pinuno, ay handang magbayad para sa iyo. Bakit ayaw mo? Little brother, you have three outlooks. Your elder sister can educate you. You can be anything you want, but you can't live without your own bottom line. Kahit maganda ang ate mo, gusto rin niyang maging self-reliant. Paano siya magiging casual na laruan ng isang lalaki?" Seryoso ang mukha ni Wu Xin at sinabihan niya si Aaron. Kung hindi kilala ni Aaron si Wu Xin sa pintuan ng nightclub, at lasing na lasing siya noong mga oras na iyon na halos paglaruan siya ng dalawang lalaki, siguro naniwala talaga si Aaron sa kanya. Siyempre, hindi sa Aaron ay may anumang pagtatangi laban dito, ngunit ang isang babaeng marunong magprotekta sa sarili ay hinding-hindi malalasing sa sitwasyong iyon. To put it another way, baka pagkakataon mo na rin. Sabi ni Aaron. Pinahit ni Wu Xin ang tenga ni Han 3,000 at sinabing, "Bata, hindi ko inaasahan na magiging ganoon ka pala tao. Kapag lumaki ka, dapat isa kang hamak na tao." Pagkarating ng elevator sa sahig kung saan naroon ang amo ni Wu Xin, medyo kinabahan si Wu Xin, dahil hindi siya sigurado kung kapaki-pakinabang na dalhin ang Aaron kasama niya. Naglalakad papunta sa pintuan ng silid, huminga ng malalim si Wu Xin at pinindot ang doorbell. Hindi napigilan ni Han Sanchen na matawa. Matiim na tumitig si Wu Xin. Nang gusto niyang magsalita ay bumukas ang pinto. Nagulat si Aaron sa hitsura ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Akala niya ang kanyang amo ay isang mamantika na tiyuhin na nasa katanghaliang gulang, marahil ay isang kalbo at matabang lalaki. Ngunit nagulat si Aaron sa kanyang magandang hitsura at maamo. Hindi niya makita na isa siyang taong gagawa ng mga ganitong karumihan. Sino siya? Nang makita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang Aaron, ang kanyang mukha ay agad na nagpakita ng malungkot na ekspresyon. "This is my brother. Sumama siya sa akin." Mabilis na nagpaliwanag si Wu Xin. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagbigay ng isang malamig na ngiti at sinabi, "Wu Xin, hindi mo talaga iniisip na hiniling ko lang sa iyo na magpadala ng impormasyon. Dinala mo pa ang mga tao dito. Ano ang ibig mong sabihin? Ayaw mo bang pumasok ang kumpanya? Dapat mong malaman na sa aking lakas, walang kumpanya ang nang-ahas na hilingin sa iyo si Wu Xin, kaya naman hindi siya nang-ahas na sakta ng amo ng direkta. Hindi mahalaga kung siya ay mawalan ng trabaho. Natatakot si Wu Xin na hindi siya gusto ng ibang kumpanya. Sa oras na ito, si Aaron ay dumiretso sa kwarto. "Tuldok, umalis ka na rito." Bahagyang yumuko ang 3,000 ni Han, direktang humiwalay sa kamay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, pagkatapos ay pumasok sa silid. Mukhang nalilito si Wu Xin at hindi alam kung ano ang gustong gawin ni Aaron. Sa oras na ito, sabi ni Aaron, "Parang hindi mababa ang posisyon mo sa Yanjing. Paano mo gagawin ang kapatid ko na hindi makahanap ng trabaho sa Yanjing?" Tumawa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, "Little boy, paano mo maiintindihan ang adult world? Alam mo ba kung ano ang kapangyarihan? Tama ba?" Aaron liwanag ng isang ngiti, makipag-usap tungkol sa karapatan sa kanya. Minsang hawak ni Aaron ang kapangyarihan sa kanyang kamay, ngunit kaya niyang iling ang ekonomiya ng maraming bansa.
Sa kanyang mga mata, walang pinagkaiba ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito sa isang payaso. You're just the top of a company. How can you have so much energy? Ang Aaron ay isang kahanga-hangang tao. Narinig ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pangungusap na ito, sa puso ay hindi natutuwa, ano ang tawag sa kumpanyang mataas na antas lamang. Maari bang hamakin ng batang ito ang kanyang pagkakakilanlan? Little thing, kung hindi ka aalis dito, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit ko sa iyo. Pagbabanta ng medyo may edad na lalaki. Baka kilala ko kung sino ang amo mo, tanong ni Aaron. Tumawa ang middle-aged na lalaki. Si Wu Zin ay isang ordinaryong empleyado lamang. Ang kanyang nakababatang kapatid ay isang ordinaryong tao lamang. Naglakas loob siyang hipan ang gayong baka sa kanyang harapan. Hindi ako natatakot tumawa hanggang mamatay. Little thing, kanino ka natuto? Kung ganito ka magyabang, hindi ka matatakot na pumutok ang taguan mo. Tumingin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Aaron na may panunuya sa kanyang mukha. Hindi rin maintindihan ni Wu Zin kung bakit sasabihin ng Aaron ang mga ganoong salita. Hiniling niya sa Aaron na pumunta para lamang sa isa pang tao, para hindi maglakas loob ang mga lalaking nasa katanghaliang gulang na manggulo. Sinong nag-akala na si Aaron ay magsasabi ng mga ganoong kalaking salita sa harap ng kanyang amo? Siya ay isang maliit na bata. Paano niya malalaman ang big boss ng kumpanya? Bukod dito, alam ni Wu Zin na ang kanyang kumpanya ay isang sangay ng pamilya Yang sa Yanjing. Ang tunay na amo ay si Yang Wanlin, ang pangalawang henerasyon ng mayayaman sa Yanjing. Ang kanyang mataas na posisyon ay lampas sa pagkilala ng mga ordinaryong tao. Pagyayabang man o hindi, ay verify mo lang. Mahinahong sabi ni Han Sanya, hindi niya alam kung sino ang kabilang partido, ngunit ngayon ay mayroon na siyang mga koneksyon sa pamilyang Yang, kahit sinong pamilya o amo, siguradong haharapin ito ni Han Sanya. Hahaha. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumangala at tumawa at sinabing, ang amo ko ay si Yang Wanlin. Alam mo ba kung ano ang pamilya Yang sa Yanjing? Matapos matigilan sandali si Han Sanchen, hindi niya napigil ang matawa. Ang kwento ng panahong ito ay marahil ay binubuo ng sunod-sunod na pagkakataon, at dahil sa mga pagkakataong ito ay nagiging mas kawili-wili ang kwento ng buhay. Hindi sumagi sa isip niya na talagang nagtrabaho si Wu Zin sa kumpanya ni Yang Wanlin, na isang magandang solusyon, hindi lang ako magkakilala, ngunit mayroon akong magandang relasyon sa iyo. Ikaw ay magkakaroon ng masamang oras sa oras na ito. Nakangiting sabi ni Aaron. Hindi man lang naniwala ang middle-aged na lalaki sa mga sinabi ni Aaron. Naiinis na sabi niya, huwag kang magyabang sa harap ko. Ano si Yang Wanlin? Iyon ang ikalawang henerasyon ng mga mayayaman sa Yanjing. Karapat dapat ka bang makilala ang mga ganoong tao? Ang sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay kung ano ang iniisip ni Wu Zin sa sandaling ito. Hindi niya akalain na makikilala ni Aaron ang isang malaking tao gaya ni Yang Wanlin. Kung tutuusin, sa kanyang mga mata, si Aaron ay isang ordinaryong bata lang si Aaron kaya kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ng telepono ni Yang Wanlin. Siya nga pala, ano ang pangalan mo? Unang tanong ni Aaron sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang pangalan ay Zhou Sheng. Kung gusto mong umarte, makikipagtulungan ako sa iyo hanggang dulo. Pero sa araw na ito, hindi kita papakawalan, at hindi ko papakawalan ang kapatid mo. With that, lumingon si Zhou Sheng kay Wu Zin at nagpatuloy, kung gusto mong lutasin ang problema ngayon, mas mabuting maligo ka muna. Hanggat kontento ako, hindi ko ito hahabulin. Labis na naging pangit ang ekspresyon ni Wu Zin. Hindi niya inaasahan na mag-e-evolve ang mga bagay ng ganito. Direkta niyang pinunit ang mukha niya kay Zhou Sheng. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Han, walang pakialam na mukha, hindi maiwasan ni Wu Zin na mag-isip, kilala ba niya si Yang Wanlin ngayon, hanggat totoo ang pahayag ni Aaron. Nang umasa si Wu Zin sa Aaron, nakalusot sa wakas ang Aaron. Mayroon kang subordinate na nagngangalang Zhou Sheng. Nasa Zin International Hotel ako. Halika dito. Dalawang salita lang ang sinabi, binaba na ni Aaron ang tawag. Dahil hindi naririnig ni Zhou Sheng ang boses sa kabilang dulo ng telepono, direktang kinumpirma niya na ang Aaron ay nagyayabang. Ano ang Yang Wanlin? Iyan ang young master ng pamilya Yang. Siya ay isang maliit na bata. Paano niya makakausap si Yang Wanlin nang may ganoong kataas na ugali? Maliit na bagay, tingnan mo kung hanggang kailan ka makakatagal. Sabi ni Zhou Sheng sa malamig na boses. Napakalungkot ng amo mo ngayon.
Payo ko sa iyo na isipin mo kung paano ito ipapaliwanag sa iyong amo. Nakangiting sabi ni Aaron. Natawa din si Zhou Sheng, dahil hindi siya naniniwala sa sinabi ni Aaron, at hindi niya akalain na matatawag ni Aaron si Yang Wanlin sa ganitong tono. Maliit na bagay, bago magyabang, mas mabuting isipin ang posisyon ng kabilang partido. Sino si Yang Wanlin? Hindi mo ba gustong mamatay kapag kausap mo siya sa ganitong tono? Tumawa si Zhou Sheng. Sa oras na ito, ang mukha ni Wu Zin ay kasing putla ng abo. Halos kumpirmahin ng mga salita ni Zhou Sheng na ang Aaron ay nagyayabang, dahil alam niya kung gaano kataas ang katayuan ni Yang Wanlin. Natatakot ako na kakaunti ang mga tao sa Yanjing na nang-ahas na makipag-usap kay Yang Wanlin ng ganito. Hindi maaasahan ang pagyayabang ng Aaron. AI. Napabuntong hininga si Aaron, at hindi pinalad na makilala siya ni Zhou Sheng. Sa ugali ni Yang Wanlin sa Aaron talagang imposible para sa kanya na madaling paalisin si Zhou Sheng. Hindi nagtagal, dumating si Yang Wanlin. Nang makita ni Zhou Sheng na si Yang Wanlin iyon, natakot siya kaya muntik na siyang umihi. Blanko ang mukha ni Wu Zin, ilang beses na niyang hindi nakita ang amo, ngunit napakalinaw niyang naaalala ang hitsura ni Yang Wanlin. Hindi naman ito nagkataon, di ba? Mr. Yang, bakit ka nandito? Tanong ni Zhou Shenggi sa sunod-sunod na paraan. Ayaw malaman ni Yang Wanlin kung ano ang nangyari, dahil hindi makatwiran kung tama o mali siya. Ang gusto niyang gawin ay pasayahin ang Aaron at mapalapit sa Aaron. Pagkatapos ng lahat, ang mga mata ng buong pamilyang Yang ay nasa Aaron. Zhou Sheng, hindi ka duwag. Sa mga salitang ito, sinipa ni Yang Wanlin si Zhou Sheng, at hindi pa ito tapos. Natigilan si Zhou Sheng sa kanyang mga kamao at sipa. Hindi naisip ni Zhou Sheng na ang isang maliit na batang lalaki ay dapat talagang magkaroon ng napakahusay na kakayahan upang hayaang lumapit si Yang Wanlin. Bukod dito, ang ugali ni Yang Wanlin ay halatang binibigyang importansya siya. Sa oras na ito, si Zhou Sheng, na gustong magsisi, ay walang pagkakataon. Si Yang Wanlin, hingal na hingal, sa wakas ay huminto matapos bumagsak si Zhou Sheng sa lupa, at pagkatapos ay nagtanong kay Aaron, "Lauhan, anong problema? Paano ka ininis ng lalaking ito? Bigyan mo siya ng masayang salita. Hahayaan ko siyang mamatay." Lauhan, ito ay isang uri ng pamilyar na pangalan para sa isang napakabuting kaibigan. Malinaw na sinusubukan ni Yang Wanlin na lumapit sa Aaron. "Kaibigan ko ito at empleyado ng iyong kumpanya." Itinuro ni Han Sanchen si Wu Zin at sinabi. Ibinaba ni Wu Zin ang kanyang ulo at hindi man lang nagkaroon ng lakas ng loob na tingnan si Yang Wanlin. Gayunpaman, alam niya na ang Aaron ay nagsasalita tungkol sa kanyang sarili, kaya siya ay direktang kinabahan. Isang kakaibang paraan upang magpadala ng impormasyon sa hotel, ikaw ay nasasakupan. Nagpatuloy si Han. Nang marinig ito, binigyan ni Yang Wanlin si Zhou Sheng ng isa pang sipa. At sinabi rin niya na basta magsalita siya, lahat ng kumpanya sa Yanjing ay hindi maglalakas loob na kunin ang kaibigan ko. Talagang marami siyang kakayahan. Hindi gustong masaktan ni Yang Wanlin ang Aaron dahil sa anumang bagay. Hinawakan niya ang buhok ni Zhou Sheng at ibinagsak ito sa sahig. "Zhou Sheng, hindi ka duwag. Sino ang nagbigay sa iyo ng labis na kapangyarihan?" Galit na sabi ni Yang Wanlin. Nahihilo ang ulo ni Zhou Sheng, at siya ay natamba. Umaasa sa reputasyon ni Yang Wanlin, nakagawa siya ng maraming mapanlinlang na bagay. Akala niya nasa ilalim na niya ang lahat, ngunit hindi niya inaasahan na mahuhulog siya sa kamay ng isang bata. Ang lalong ikinatataka ni Zhou Sheng ay kung anong uri ng karakter ang bata, na talagang makakapagbigay ng mga tagubilin sa harap ni Yang Wanlin. "Mr. Yang, I'm sorry. Alam kong mali ako." Si Zhou Sheng ay maaari lamang humingi ng tawad, maaari lamang gumawa ng mga pagbabago, walang ibang paraan. Hindi si Yang Wanlin ang may huling say, ngunit alam ni Yang Wanlin na sa pamamagitan lamang ng pagbibigay ng kasiyahan sa Aaron, malulutas ang bagay na ito. "Han, anong gusto mong gawin sa lalaking ito?" Tinanong ni Yang Wanlin si Aaron. "Wu Zin, ilang maruming bagay na ba ang nagawa niya sa kumpanya?" Tanong ni Aaron kay Wu Zin. Wu Zin lang para sa isang sandali, isang oras na hindi alam kung ano ang sasabihin. "Huwag kang mag-alala, sabihin mo lang ang alam mo." Sabi ni Aaron. "Nabalitaan ko na maraming babae sa kumpanya ang nalasan niya. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para pilitin ang mga empleyado na makipagtalik sa kanya," sabi ni Wu Zin.
Yang Wanlin, harem ba ang kumpanya mo para sa kanya? Empleyado mo lahat ang mga dilag. Nakangiting sabi ni Aaron. Ito ay isang kahihiyan kay Yang Wanlin, kung ano ang gusto mong gawin sa kanya ay okay. It's none of my business, mauuna na ako. Tumayo si Han Sanchen para umalis. Nang madaanan niya si Wu Jin, hindi niya maiwasang paalalahanan siya, hindi ka pa ba pupunta? Mabilis na tumango si Wu Jin at sinabing, go, go. Ano ang mangyayari, kay Zhou Sheng? Walang pakialam ang ganitong uri ng papel na parang clown sa kanyang seryosong kompetisyon, lalong nag-alala si Wu Jin nang maisipan niyang kunin ang tenga ni Aaron sa elevator at ituring pa si Aaron bilang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Revenge, she would have no way to live in Yanjing. I'm sorry. Wu Jin biglang huminto at sinabi kay Aaron. Aaron a smile, say, sorry what? Hinayla ko ang tenga mo ngayon lang, tinatreto ka bilang isang maliit na kapatid at inaasar ka, akala ko ngayon ka lang nagyayabang, sabi ni Wu Jin, dapat mong malaman sa ngayon na nagkataon lang nakatabi kita, sabi ni Aaron. Tumango si Wu Jin. Dahil lang sa kakilala ni Aaron si Yang Wanlin, alam niya na hindi makakarating si Aaron para sa kanyang sarili. Gusto niyang makilala ang isang magandang babae. Sa madaling salita, natatakot ako na maraming naghihintay na babae, for him in line. How could he spend this kind of thought to be her neighbor? Wala na muna ako pinindot ang button sa unang palapag nang hindi hinihintay si Wu Jin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!